So naku-culture shock talaga ako nung first timer ako. Tapos alam mo yung feeling na sabi ko, baduy, ang baduy, nag-iisang milyon. Parang ikaw nung bago ka, nababaduyan ka. So ako din, baduy na baduy ako. Kasi imagine mo, nag-iisang milyon, di ba? Tapos sa malupit, nag-iisang milyon, tapos malungkot, 1 milyon. Tama ba? Sabi ko, baduy, kadiri, di ba? Pero nung nakita ko yung mga top earner, may kotse, sabi ko, mas baduy ang walang pera. Tama ba? Manny Pascual. Ay, Manny Pascual. Hindi mo ito naka-live, di ba? Manny Pacquiao, di ba? Baduy ba si Manny Pacquiao? Hindi. Pero pag titingnan mo siya, yung pananamit niya, di ba? Yung ano, di ba? Totoo. Pero sa yaman niya at sa tingin niyo, baduy siya? Hindi. Tama ba? Tingnan mo yung mga artista, di ba? Pag lumalabas sa TV, pag lumalabas sa mga show, di ba? Nagpapakabaduy yung mga yan, di ba? Minsan nga, di ba? Sila Piolo Pascual, yung mga suot nila, yung mga butas-butas na pantalon, baduy, di ba? Pero mayaman. Sinong mas baduy sa amin? Tama? So, sa isip ko, kung magiging baduy lang din naman ako, pero yayaman ako, why not? Tama ba? Kasi ako po, nung time na yon, honest to goodness, so that time po is 3 years na rin ako nag-work. Diba? So sa loob ng 3 taon, wala talaga akong naipon. Sino ang nakakapag-ipon dito? Yan. 'Di ba? So sa mga nagtatrabaho, 'di ba? Sabi ko nga wala namang masamang magtrabaho. Okay? Walang masamang maging empleyado. Huwag mo lang tagalan. Ako po, honest to goodness, 7 years ago, nung na-introduce sa akin yung ganito, so, nung nakilala ko ho yung ganitong business, sabi ko nga, wala po akong ipon, tapos, ang malupit dyan, di ba? Sinasabi sa'yo, yayaman ka, kikita ka. Sabi ko, paano ko yayaman? Wala nga akong pera. Tama? Pero ang napakasarap po sa ganitong business, 'di ba? Kahit ano yung background mo, kahit walang-wala ka, kahit sino ka, pwede. 'Di ba? Sabi nung nag-invite sa akin, sabi niya, pag gusto may paraan, pag ayaw, may dahilan, 'di ba? So napakagaling talaga ng mga nag-i-invite, tama ba? So sa isip-isip ko naman, oo nga no, sabi ko, matagal ko ng problema yung 14,000, bakit hindi ko gawa ng paraan ngayon? Diba? So pareho lang din tayo. Dati po nung bago ako, wala rin akong 14,000. Diba? As in, walang-wala rin talaga ako. So ginawan ko lang siya ng paraan. Nangutang po ako para makapag-franchise. So nag-try po ako magbenta ng laman kaso walang bumili. Tama ba? So alam mo yon, ginawan ko lang din ng paraan, nangutang ako. And to cut the long story short, nakapag-franchise po ako. Right now, 7 years ko na pong ginagawa ang ganitong industry. Diba? And sa lahat po ng mga nandito ngayon, napakaswerte nyo kasi yung topic po natin ngayon, kung ikaw yung tao na talagang gustong-gustong yumaman sa ganitong negosyo, para sa'yo yung topic natin ngayon. Tama ba? So okay lang ba? Ayan, so pa-share screen po ako. Ayan. So yung topic po natin ngayon is ladder to success. Ayan. So lahat naman ho yata tayo gusto natin maging successful, tama? Lahat tayo gustong yumaman. Wala naman yatang nag-Spartans na gusto mag-fail. Di ba? Meron ba ditong member na sabi mo, mag-i-Spartans ako kasi gusto kong maghirap sa buhay? Mag-i-Spartans ako kasi gusto kong mag-fail? Wala naman. So naniniwala ko, lahat ng nasa room na to, at even sa online, lahat po tayo gusto natin maging successful. Tama ba? Yun nga lang po, ang pagyaman. Lahat po ng bagay na maganda na gusto natin, lahat ng bagay may proseso. Tama ba? Merong tinatawag na ladder. Walang shortcut sa pagyaman. Hindi ibig sabihin na nag-franchise ka, sumali ka na, akala mo, yayaman ka na. Diba? Kasi minsan may ganun eh. Diba? Baliw na baliw ka. Prinesentahan ka ng upline mo. Sabi sa'yo ng upline mo, dito yayaman ka. Dito magkakakotse ka. Dito makakapag-travel ka. Diba? Baliw na baliw ka. Kinabukasan, anong ginawa mo?
dinasalan mo. Tapos natulog ka. Kinabukasan, anong ginawa mo? Nanood ka ng TV. Di ba? Nag-chill-chill ka. Nauna yung time freedom. Di ba? Wala kang ginawa, tama? Ako po naniniwala ko, di ba? Yung mga yumayaman dito na walang ginawa, baka may ginagawa mo illegal. Di ba? Baka mamaya yung ginagawa mo, di ba? Hindi tama. Kaya mabilis yung pagyaman mo. Kasi lahat ng pagyaman, lahat ng bagay may proseso. Di ba? Imagine mo sa labas nga, empleyado, magkanong minimum? Sa isang araw, para kumita ka ng 700 pesos, kailangan mo mag-render ng 8 hours per day. Para lang kumita ng 700. Tapos dito, milyon ang pinag-uusapan. Diba? Kikita ka ng milyon. Diba? Tapos 3 oras, 2 oras lang sa negosyo, hindi mo mabigay. Ito so baka masaktan kayo kasi yung topic po natin ngayon is ladder to success, ha? So ito po ay papunta sa success, papunta sa pagyaman. So kaya okay lang po ba? So magiging straightforward tayo. So baka mamaya may bumutas ng gulong ko sa labas. Pagtingin ko sa kotse ko, 4 yung nagalit kasi 4 yung butas ng gulong. Tulungan ko kayo so magiging straightforward tayo. Okay lang? No? So lahat ng bagay may proseso. Hindi pwedeng gusto mong yumaman, gusto mong maging successful, di ba? Wala kang ginagawa. Tama ba? Hindi pwedeng nag-franchise ka, di ba? Tapos, ang ginawa mo, di ba? Nasa bahay ka na lang, di ba? Tapos wala ka nang ginagawa, hindi ka nagte-training, hindi ka nakikinig. So wala rin talagang mangyayari. Di ba? Kasi lahat po ng bagay may process. Kailangan mong tanggapin yun. Diba? Imagine mo, yung upuan na yan, bago naging upuan yan, may proseso yan. Diba? Yung building na to, bago nagawa to, dumaan din to sa proseso. Tama ba? Yung ilaw na yan, bago nagawa yan, dumaan din yan sa proseso. Diba? Pag walang proseso tong ginawa, hindi magiging ganito kaganda yung building natin. Tandaan nyo, ganun din po sa buhay natin. Diba? Ang proseso ng buhay natin, yan yung magpapasarap ng kwento mo. Gusto mo ba maging masarap? Hindi. Masarap ang kwento ng buhay. Tama ba? Hindi, totoo. Kasi ginagawa mo yung kwento ng buhay mo eh. Diba? Ginagawa mo yung kwento ng buhay mo and ikaw yung magdidikta kung ano yung kwento ba ng buhay mo. Kung magiging maganda ba o magiging pangit yung kwento ng buhay mo. So ikaw ang magde-decide nun. Tama ba? So imagine nyo, no? Ayan pa, next po tayo. Ayan. Sabi nga, we all want to go up the ladder and achieve success. So lahat tayo gusto natin yumaman. Lahat tayo gusto natin maging successful. Okay? Pa-next ako. Diba? So yan yung diba? Saan? Para sa pangarap. Tama? Lahat ba may pangarap? Oh, sinong walang pangarap? Alam mo, nabasa ko sabi sa isang libro, alam mo, ang pinakamahirap na tao daw, hindi yung walang pera. Alam niyo kung ano? Ang pinakamahirap na tao sa mundo, yung taong walang pangarap. Alam niyo kung bakit? Ang pangarap, libre yan. Tapos ayaw mong gawin. Tama ba? So mangangarap ka na lang din, lakihan mo na. Ano ba yung mga pangarap natin? Ayan, pa-next po ako. Siyempre, ano ba yung mga ginugol natin? Yung mga pinapangarap natin sa buhay. Una, siyempre, gusto natin magkaroon ng bahay. Di ba? Gusto natin magkaroon ng house and lot. Wala namang tao na pinangarap na habang buhay nagrerenta. Habang buhay nakitira. Di ba? Habang buhay nandun ka sa pamilya mo, di ba? Umaasa ka sa mga magulang mo, sa kapatid mo, di ba? Sa anak mo. Walang ganon. Lahat tayo pinangarap natin na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Kaya gusto natin maging successful. Tama ba? O pangalawa, bakit gusto mong yumaman? Bakit gusto mong maging successful? Siyempre gusto mo ng kotse. O lahat ba gusto magka-kotse? O gusto mo Ferrari. Paspel ng Ferrari. Bios na lang. Okay. Di ba? Siyempre kung mangangarap ka na lang din, lakihan mo na, di ba? Para pag, sabi nga nung apply namin dati, sabi niya, aim for the moon. Para pag hindi mo na-hit yung moon, ang bagsak mo, star pa din. Hindi mo man nakuha yung Ferrari, naka-Raptor ka naman. Di ba? Naka-Ranger ka naman. Naka-Cherry Tigo ka naman. Hindi pa rin masama. Tama ba?
small success is success pa din. Tama? And sabi ko nga, kung mangangarap ka na lang din, lakihan mo na. Di ba? Gawin mo ng Ferrari yan. Para sagasaan mo yung mga negative joke lang. Kanta kasi yun, naalala ko lang. Diba? So, next ako, aside yun, syempre, gusto natin makapag-travel. Diba? Sabi ko nga, every time ho na magkakaroon ng Christmas, ng New Year, diba? Alam mo, nare-realize ko talaga na yung buhay ngayon, hindi na yabangan ng mga yung mga ari-arian, ganyan, hindi. Ang labanan ngayon is pasarapan talaga ng buhay. Yung makikita mo talaga na lahat nag-e-enjoy, nagta-travel. Alam mo yon? Imagine mo dati yung birthday, 'di ba? Ang gagawin nila, 'di ba? Papakainin nila yung mga ninong-ninang, mga kamag-anak, ngayon hindi. Yung mga nagbe-birthday ngayon ginagawa, nagta-travel sa ibang bansa. 'Di ba? Ini-enjoy nila yung buhay nila. Why? Kasi meron silang pera. Tama ba? And lahat naman tayo gusto natin mag-travel. Guys, napakahalaga ho. Alam mo, sobrang sarap sa feeling pag nakakapag-travel. Ako, pag-travel, local and international. Pinakamasarap na travel ko, nakarating na ako ng Korea. 'Di ba? Alam mo, iba yung feeling pag nakaapak sa ibang bansa. Feeling mo, 'di ba? Alam mo, ibang tao ka eh. Feeling mo, ano ka? Pusa. Joke. Hindi pala tao, no? Hindi, iba talaga yung feeling. Yung, kung marami kang stress sa buhay, marami kang nararamdaman, lagi kang nagsiself-pity, o kaya masyado kang nakatingin lagi sa mga negative side ng buhay mo, mag-iiba yung perception mo sa buhay. Pag nakapag-travel ka ng international. Kasi lalawak yung mundo mo eh. 'Di ba? Alam mo, ma-realize mo, ang sarap pala mabuhay. Ang lawak pala ng mundo. Kasi nandito ka lang lagi sa Pilipinas. Ang malupit, nasa Pilipinas ka, nandun ka lang lagi sa bahay mo. Tama ba? Kaya hindi mo nakikita kung gaano kalawak, 'di ba? Kung gaano kalaki at kasarap mabuhay sa mundo. Tama? Okay, pang-apat, syempre, ba't gusto natin maging successful? Ba't gusto natin makaakyat dun sa ladder? Syempre, gusto natin magkaroon ng savings. Tama ba? Lahat naman tayo gustong magkaroon ng ipon. 'Di ba? Kasi alam naman natin yung savings, 'di ba? Darating yung time, 'di ba? Pag hindi mo na kayang magtrabaho, hindi na kaya ng katawan mo, darating yung time, yung pera mo na ang magtatrabaho para sa'yo. Tama ba? Pag meron ka ng passive income. Tama? And alam naman natin, 'di ba? Ang pinakamasakit ngayon, 'di ba? Pag meron kang savings, minsan, 'di ba, ang gumagastos niyan yung sakit mo. 'Di ba? Marami akong kilala na mga business partners namin na 40 years sa employment, 30 years nakakuha ng retirement fee. Pagka-retire nila, biglang, alam mo 'yon, nagkasakit. Yung nakuha nilang retirement fee, pinanggamot lang nila. After nun, ngayon, naghahanap sila ng mga part-time. Naghahanap ng work at the age of 60, 70. Tama ba? Gusto nyo ba umabot tayo sa ganun? Diba? So ang gagawin mo ngayon, magsisave ka para makapag-invest ka para darating yung time, yung pera na ang magtatrabaho para sa'yo. Tama ba? Okay, pa-next po ako. Ayan. So, ano yung pinakamahalaga? Ang pinakauna ho, para makarating ka sa success. Diba? Success starts with you. Walang with you. You po, you. Narinig na ba? Success starts with you. Diba? Lagi ko itong sinasabi. Ang pagyaman nag-uumpisa sa'yo. Diba, nung prenesentahan ka ng upline mo, pwede pairam ako ng pentel pen. Ayan. Nung prenesentahan ka ng upline mo, sabi sa'yo, this is you. Ayan, ayan. Palakpakan naman natin si Michael Tulio. Grabe, ang dami. Ba ako ng alam to. Medyo na-stretch yung taba. Sabi nung upline mo, di ba? This is you. Tama? Ang sabi ni upline, nung pinepresentahan ka ng marketing plan, this is you. Magre-refer ka ng 2 tao, 'di ba? Paramihin mo 'yan, tapos, 'di ba? Yayaman ka, lalaki yung grupo mo, magiging successful ka. Pero lahat po 'yun nag-umpisa sa this is you. Hindi naman nag-present si upline na this is me. Wala namang ganon, tama ba? Lahat nag-umpisa sa iyo, this is you, ikaw to. Tama ba?
naman mag-uumpisa sa'yo. Di ba? Alam mo, bonus lang ho yung upline. Di ba? Magpasalamat ka pag yung mentor mo nag-guide sa'yo, nandyan sa'yo, lagi mong kasama, magpasalamat ka. Pero at the end of the day, sarili mo magpapayaman sa'yo. Kasi kahit ano pa yung sabihin sa'yo ng upline mo, kahit ituro nyo na lahat ng malulupit na sekreto, technique, strategy, para kumita ka ng malaki, pero pag yung sarili mo, hindi ka pa rin okay, mahirapan kang maging successful. Ito ho, proven and tested. Sa akin ho, nag-start ako sa ganitong industry, sobrang mahihain ako. Halata ba? Nung first time kong tumayo sa harap, sa totoo lang, yung unang hosting ko, pagtayo ko sa stage, alam mo, na-realize ko ho, yung mic, may sariling buhay. Alam mo kung bakit? Umagalaw. Kasi yung upline ko, nung first time ko nag-hosting, binigla ako. Alam mo yung mga upline talaga no? Yung mga upline, di ba? Ang hilig mambigla niyan. Bawi-bawi lang. Kasi yung upline ko dati, binigla din ako. Sabi niya, host ka. Sabi ko, ha? Ako up? O ikaw? Alam mo, hindi pa ako tinatawag, di pa nag-start. Alam mo, yung pawis ko, ang lamig na. Kulang na lang, makomatos ako sa upuan. Sabi ko, shit, malapit na. Shit, ito na, mag-i-start na. Ako na. Alam mo, sa sobrang kaba ko, alam mo, dati kasi may prayer pa kami. Yung prayer ko, naging welcoming. Sabi ko, good morning, Lord. Sa sobrang kaba ko, sa sobrang takot ko, hindi ko na alam kung yung mga pinagsasabi ko. Pero alam mo, ang lapit ng upline ko, kahit mali-mali yung hosting ko, pagbaba ko, sabi ng upline ko, niyakap pa ako, sabi niya, grabe, ang lupit mo. Sabi ng upline ko, grabe, ang lupit mo. Sabi ko, ganun, malupit pa din, magaling pa din. Magaling talaga yung upline ko eh. Diba? Niyakap pa ako, grabe, congrats, ang galing mo. Sa utak ko, Tama ba? Yun yung hosting ko. Diba? Hanggang sa unti-unti, diba? Kahit paano, pagsalita na. Pero alam mo, ito ho yung greatest fear ko, magsalita sa harap ng maraming tao. Kasi accountant po ako. Hindi po ako mahilig magsalita sa harap ng maraming tao. Madalas ho, ang kausap ko, computer, calculator, laptop, minsan sumasagot sila. Guusap kami. Kasi, alam mo, sa totoo lang, diba? Hindi ho talaga ako na yung tipo ng tao na talagang pang-crowd. Kaya nung time muna yun, ini-stretch ako ng upline ko. Sabi niya, kaya mo yan, di ba? Sabi ko naman, ikaw na lang. Kaso wala di ba? Yes, upline ka, tama ba? Alam mo, binago ko yung sarili ko. Di ba? Kung dating mahiyain, alam mo, kumapal yung mukha ko. Gusto mo yumaman? Bawal ang mahiyain. Di ba? Hindi pwede na pag pinatayo ka, di ba? Alam mo, kakabahan ka, matatakot ka. Ang malupit, bigla ka umuwi. Sabi mo, upline, ayoko talaga eh. Bigla kang umuwi, hindi ka na nagparamdam dahil ayaw mo. Paano kaya yaman? Pag tayo pa lang sa stage, hindi mo magawa, pagyaman pa kaya. Tama ba? Kaya dito sa negosyo, pakapalan ng muka. Diba? Dito ka lang makakita, magulat ka, dating basurera. Kung makapag-hosting, akala mo si Akala mo si Vice ganda gumaganon pa humahampas pa no? Akala mo talaga no? Marami dito mga malulupit na magsalita. Na yung mga background, hindi mo akalain na ganun pa rin yung background nila. Why? Kasi ang unang tinuturo dito, na nade-develop yung personality mo, tumataas yung confidence mo. Tama ba? Kaya sa lato, bawal ang mahiyain. Diba? Dati ako, hindi naman po tayo suplada. Hindi lang tayo palakibo. Diba? Alam mo sa network ko, gusto mong tumama? Bawal ang suplada. Totoo. Pag ikaw yung tipo ng tao, di ba? Na yung mga dumadaan sa'yo, mga katabi mo, di ba? O kaya lahat sinusungitan mo, alam mo, malayo ka pa. Yung mga malungkutin sa buhay, yung mga nandyan lagi sa gilid tapos nakaganon, malayo ka pa. Totoo Maraming ganyan.
'Di ba? Gusto mong yumaman, 'di ba? Tapos, 'di ba? Alam mo 'yon, lagi kang malungkot tapos sinusupladahan mo yung mga tao. Paano ka makaka-prospect? Paano ka makaka-invite? Tama ba? Alam mo ako, 'di ba? Sabi ko nga, hindi po ako pala kaibigan kasi tahimik lang ako. 'Di ba? Dati, pag may mga dumadaan o kaya may mga ano, hindi ako kumakausap. Hihintayin ko talagang ako yung unang kausapin. Alam mo, nung sinabihan ako ng upline ko, hindi ka yaman pag ganyan ka. Dapat madaldal ka. Dapat kinakausap mo yung mga tao. Dapat ganito ka. Sabi ko, ako ganun pala. Alam mo, pre-practice ko. Unang practice ko, alam niyo kung saan? Sa salamin sa bahay. Kinakausap ko yung sarili ko. Sabi ko, para akong tanga. Pero okay lang. 'Di ba? Hanggang sa unti-unti, 'di ba? Sabi ko, practicing ko yung pagngiti ko. Tinitingnan ko pa yung salamin kung paano yung ngiti. 'Di ba? Paano yung itsura ko, ganito, ganyan. Hanggang sa dumating yung time na, hala, naging congeniality na ho tayo. Alam niyo kung bakit? Pati lahat ho naman na sa paligid ng office namin, mga nagtitinda, yung mga may-ari ng yung mga takatak boys, yung mga jeepney driver, lahat naging tropa ko. Kaya magulat ka dati, kilala nila. Ivy, pag sinabing Ivy, si Mama Ivy, kilala ko yun. Noong last time nga, dumaan kami. Yung isang brother doon, nakita kami, hoy, Mama Ivy, ano na, tara na, alak na tayo. Alam mo, nakilala ka tayo, alakero, di ba? Sabi niya, tara na, inom na tayo. Kasi dati, kay Ate Neng, meron kaming trip niyan pag system day, gagawin namin. Ate Neng, wala pa naman tayong ginagawa, may alak ka ba dyan? Alam mo, nagsashot kami ni Ate Ning doon. May dumarating yung downline, ginagawa ka. Shot ka din. Gagawin namin, tapos maya-maya, nag-AA na kami, malakas yung loob namin. Pero mga kabataan pa to, mama, baka mamaya isipin nyo, ganyan kami ngayon na. Mga 24 years old pa lang tayo noon. Pag nag-AA na kami, sila, dati, hindi ka na pala mag-attend yung pangalan. Pag nag-AA kami, lakas ang loob namin, bakit nakainom kami? Pero minsan lang naman yon. Kasi may mga times talaga na may mga trainings kami na talagang, alam mo yon, sobrang jam pack na mga leaders pa lang nagagawa na nila. 'Di ba? So imagine mo yung dating mahiyain, naging tropa mo lahat ng nakapaligid sa'yo. 'Di ba? Kasi gusto mo yumaman, babaguhin mo talaga yung sarili mo. Sabi nga, 'di ba? If you want to become successful, change is necessary. Tama ba? Kung dati hindi ka namamansin, lahat yun, gingitian mo. Hi. Hi, sir. Diba? Hi, ma'am. Diba? Nakangiti ka na lagi. Yung dating bad trip ka kasi may gusto sa'yo pero hindi mo type. Diba? Yung feeling mo, minamanya kapag tinitingnan ka. Sabihin mo, hi. Magtago ka na. Baka isipin nyo may gusto ka na dun. Ito to. Napabaitin ka ng network. Yung mga maldita, mga suplat-supladita, naku, mahirapan kayo. Kasi totoo, dito talaga babalatan ka ng buhay. Tandaan nyo po, walang madaling pagyaman. Di ba? Babaguhin ka talaga yung sarili mo. Di ba? Yung dati tahimik ka lang, nagiging madaldal ka. Di ba? Yung dati na alam mo yon na hindi mo nagagawa, hindi mo akalain na magagawa mo. Yung pagtayo sa stage, hindi mo nagagawa dati, magagawa mo. Kasi nga, mag-uumpisa sa'yo yung pagbabago. Uunahin mo nang baguhin yung sarili mo bago ka tumama. Ito ang pinakamasarap na realization ko ho. One thing na ho na na-realize ko, ito para sa lahat. Bonus lang to. Gusto mo yumaman? Tanggalin mo yung bitterness sa puso mo. Lahat ng mga tao na may bitterness, may inggit, galit, o kung ano man ang nararamdaman mo, hindi ka magiging successful. Ako, one thing ho na inayos ko sa mga members ko, especially ho pag ako nag-handle na, kasi ako na-realize ko talaga na kahit gusto mong umangat, pero pag meron kang mga grudge sa sarili mo, sa puso mo, nahihirapan ka. Meron nga kami dati, may members ho kami dati na sobrang galit niya sa tatay niya. Hindi niya talaga pinapansin. As in, grabe yung galit niya. Sabi ko, kahit anong mangyari, isa lang yung tatay mo, hindi mapapalitan yan. 'Di ba? Sabi ko, hindi ka pa rin yayaman kasi hindi mo inaayos yung relasyon mo sa family mo. Why? Ang pag-ayos ng sarili, nag-uumpisa sa bahay. 'Di ba? Pag hindi mo maayos yung sarili mo sa bahay, paano pa pag lumabas ka? Nagre-reflect po yan.
'Di ba? Irritable ka. Pagkausap mo yung ibang tao, irritable ka, galit ka lagi. 'Di ba? Napagbubuntunan mo yung mga kakilala mo o kaya anak mo kasi nga hindi ka okay sa loob. Tama ba? So, kailangan yung tanggalin yan kung gusto nyo talagang yumaman sa negosyo. Ako ho, sa totoo lang, hindi ako perfect. Ang dami kong mga naranasan, ang dami kong naging experience. 'Di ba? Sabi ko nga, kung galit lang, napakarami kong dapat na, marami akong reason dapat para magalit. Sa totoo lang. History ng family namin, sa mga kamag-anak. Sana hindi nakikinig yung tita ko. Joke lang. Na-member na kasi siya eh. 'Di ba? Hindi, totoo lang, no? So, kung kung ako yung tao na hindi ako nag-network, siguro nag-focus din ako sa grudge. Kasi yung father ko is stroke siya for 10 years. So talagang mahirap yung buhay namin. Diba, imagine mo, nanay ko lang yung bumubuhay sa amin. Siyam kaming magkakapatid. Medyo pinagpala lang dahil ako yung pinakamaganda. Sos lang. Diba? So medyo ano lang, diba? Pero totoo, sobrang hirap. Habang simula pagkabata hanggang sa paglaki, hindi ko naging madali yung buhay namin. Diba? Pwede ka magalit, 'di ba? Pwede mo sisihin yung magulang mo, bakit hindi tayo mayaman, 'di ba? Pero hindi ko ginawa 'yun. 'Di ba? Bakit ganito, 'di ba? Bakit yung kinakain ganito lang, pero never ko hong naisip 'yun. 'Di ba? Why? Kasi grateful ako kasi nandito ako. Pinanganak ako. 'Di ba? Nabuhay ang isang Ivy. Tama ba? So, same din ho sa atin. 'Di ba? Gusto mong umangat sa buhay, tanggalin mo yung bitterness. Kasi diyan magi-start 'yan. Tama? Okay. So yun nga no. So lahat po ng success mag-uumpisa sa iyo. Tulad niyan, 'di ba? Nag-start ka ngayon, pa-next po ako. Nag-start ka ngayon kay Spartans. Nag-decide ka ngayon, 'di ba? Na tawin mo ngayon si Spartans, tama ba? O 'di ba? Nakita niyo ba mga wanted? Kala mo mga criminal, 'di ba? So ito po yung buhay ko dati. O ito po ako, 'di ba? Ang payat ko pa. 'Di ba? Maganda ba? Laking choice. 'Di ba? So 4 years po ako naging empleyado. Imagine nyo, no? So yung buhay ko, paikot-ikot lang dati. Office, bahay, simbahan. Office, bahay, simbahan. Ganun lang yung buhay ko dati. Hindi ko na-imagine yung sarili ko na darating yung time na magnenegosyo tayo. 'Di ba? Ayan, so pa-next po ako. 'Di ba? Nga lang, sabi ko nga, nung nakapag-franchise na ho ako, dahil nangutang lang ako para makapag-franchise, 'di ba? Nung nag-decide ho ako na sabi ko, hahatawin ko si Spartans, hahatawin ko yung ganitong industry. Alam mo ho, nung time na naramdaman ko yun, sabi ko, yung decision ko na to, papanindigan ko to. Na kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ng ibang tao, kahit anong sabihin ng mga nakapaligid sa akin, hindi ako magpapadala. Why? Kasi sarili kong desisyon to. 'Di ba? Sabi nga, 'di ba? Take ownership. 'Di ba? Hindi pwedeng pag walang nangyari sa'yo dito, sisihin mo ibang tao, hindi. 'Di ba? Minsan kasi ganun tayo, 'di ba? Pag walang nangyari, sisihin mo, upline mo. Kasi yung upline ko pinapay-in ako 'Di ba? Minsan sinisisi mo yung upline, yung crossline, lahat na lang sinisisi mo. Tama ba? Bilang isang negosyante, kailangan meron tayong sense of ownership. Sariling desisyon natin na magnegosyo. 'Di ba? Responsibilidad ho natin yung business na to. Tandaan niyo po, si upline, guide mo lang 'yan. 'Di ba? Ako nung nag-start to ako sa ganito, nag-decide ako na mag-network. Alam mo, sabi ko sa sarili ko, may mangyari man o hindi, wala akong ibang sisisin, sarili ko lang. Naramdaman ko yung panggigigil nila. Diba? Totoo, diba? Hindi mo pwedeng sisihin ng iba. Sabi ko sarili ko noon, kasi ako po, eto 6 months lang akong nag-part-time. Imagine mo, araw-araw noon pumupunta ako ng office. Araw-araw. Ang malupit, from Paranaque, pupunta ako ng office, Quezon Ave. Alam nyo naman, di ba? Malayo, malapit. Malapit pag walang traffic. Pag walang traffic, siguro mga 1 oras. Pero pag may traffic, inaabot ng 3 hanggang 4 na oras. Pero, wag ka. Nung nag-decide ako na hatawin to, araw-araw po ako, never akong nag-absent sa training.
No wonder. Di ba? Kasi sabi ko, negosyo ko to eh. Di ba? Kahit sabihan man ako ng upline ko o hindi, sabihin niya, mag-training ka. Ako nga dati, hindi na ako kinukulit ng upline ko yung magta-train, hindi. Di ba? Minsan nga, magchat-chat siya, nasa office na ako. Lagi yun, tinatiming ko pag magchat-chat siya, saan ka? Office na up. Hindi ko iniintay na magchat-chat siya. Saan ka, di ba? Tapos nasa bahay pa, hindi. Ang goal ko dati, pag nagtanong siya, ang sagot ko lagi, office na up. Di ba? Tama ba? Ito po ang galaw ng isang tao na wala nang babalikan. Kami ho kasi yung mga tao na burn the bridges. Iniwan ko yung trabaho ko. Diba? Sabi ko sa boss ko, boss, you're fired. Charot lang. Sabi ko, walang pagyaman dito. Diba? Alam mo yung grabe yung sipag ko, grabe yung tiyaga ko, diba? Yung sahod ko, diba? Hindi tumataas. Nagmahal na lahat ang bilihin. Pero yung sahod ko, ganun pa din. Sabi ko, walang pagyaman dito. Kaya nung nakita ko yung ganitong opportunity, sabi ko, why not try? Diba? So, nung naranasan kong kumita ng malaki, naranasan kong kumita ng 15,000 sa loob lang ng 3 days. In 3 days, naranasan kong kumita ng 50,000. Grabe, baliw na baliw ako. Sabi ko sa upline ko, upline, magre-resign na ako. Diba? Yung upline ko, medyo kinabahan. Sabi nung upline ko, sure ka? Sabi ko, upline, wala ka nang magagawa. Kasi bago mo pa sinabi yan, nakapag-resign na ako. Wala akong nagawa yung upline ko. Actually, nalaman ng upline ko nung hindi na ako pumapasok. Why? Kasi decision ko. Ino-own ko lahat ng decision ko. Hindi ko inaasa sa upline ko. Tama ba? Marami ba nag-resign dito? Alam mo, pag ikaw nag-resign ka, pinul-time mo to, huwag kang papayag na walang resulta. Totoo pride yun. Kasi even ako, alam mo dati, yung mga katrabaho ko, sobrang lakas ng asar. Totoo, yung mga katrabaho ko dati, yung mga office mate ko, number 1 siguro kung member sila, sila yung papatukin ko sa pagpa-follow up. Araw-araw nangungulit. Pang networker nga sila eh. Tatanungin nila, ano te, mayaman ka na? Ano te, may kotse ka na te? Ang tagal naman te. Alam mo, gaganin talaga ako yung mga ka-close-close ko sa office. Imagine mo, wala pa ako 1 buwan na nag-resign, na-stress na ako sa mga katrabaho ko, hinahanapan ako ng resulta. Sasagutin ko, sabi ko, ikaw nga, 10 years ka na dyan. Hindi ka naman yumaman. Hindi ka nagkakotse. Tapos ako 1 month pa lang hinahanapan mo ko ng kotse. Mindset, di ba? Tama ba? Hindi totoo Nung time mo na nag-resign ako, di ba? Sabi ko sa sarili ko, titirahin ko na, hatawin ko na, magpo-focus ako kay Spartan sa ganitong negosyo. Alam mo, wala na hong lingon-lingon yun. Hataw talaga, literal. Di ba? Kaya nung time mo na yun, Diyos ko, sa totoo lang, hindi ko kami tinatawagan ng apply namin na humataw ka na, walang ganun. Automatic yun. Pagpalo ng 9:00 ng umaga, labas na ng bahay. Oo, hindi mo kami makikita sa loob ng bahay. Why? Yung upline po namin, hindi po siya masarap maging upline. Pero, magbabago ang buhay mo pag siya yung naging upline mo. Why? Kamay na bakal ho siya sa amin. Totoo. Pag narinig niya, pag nalaman niya nasa bahay ka, mumurahin ka niya. Sabihin niya sa'yo, gusto mong yumaman, tas nasa bahay ka. Pero wala na siya dito, sa past company namin. Diba? Sobrang hard nun as in. Diba? Pag nasa office ka, wala kang invite, sasabihin niya, ano ka pala muti, figurine? Ano ginagawa mo dito? Totoo Ganun ka-hard sa amin yung apply namin dati. Kaya kami, ganito katibay. Diba? Pag may mga event, bawal ang late. Pag late ka, nanginginig ka na. Pag nakita namin yung apply namin, alam, dyan si upline, alam mo, kulang na lang, magtago kami. Minsan, pag na-late kami, ang galing ng apply namin, tatiming yan sa may pinto. Kami naman, sumisilip-silip, lagot. Nakabantay si upline sa pintuan. Tama ba? Sabi ko, paano kaya to?
Minsan gagawin namin, sasabay kami sa mga buhos ng tao. Doon kami. Nakita namin yung apply namin, gumagalaw yung mata, nakita kami. Dorog mamaya, bembang ka. Hindi, totoo ah. Ganon kahirap yung network namin dati. Before pandemic to. Sobrang hard. Diba? Dati di ko maintindihan. Bakit kailangan magsulat? Ano sabi ko to school? Kailangan magsulat? Diba? Nung bago ako, hindi ako nagsusulat. Sabi ko, matalino ako. Diyos ako. Yung kailangan magsulat-sulat ng ganyan. Diba? Sabi ko sarili ko, kalokohan yan. Tapos, nagulat ako. Diba? Sabi nung upline ko, kailangan magsulat. Kasi pag di ka nagsulat, diba? Darating yung time, pag nag-downline ka, wala ka may tuturo. Diba? Sabi ko, ganun ba? Nakita ko ngayon, lahat ng mga kasama ko may notebook. Alam mo yung nahiya ka na lang. Nahiya ka na lang dahil ikaw yung hindi nagsusulat. Alam mo, kusa na lang ako, bumili na ako ng notebook. Doon ako nag-start magsulat. Diba? Kasi, minsan kasi totoo, minsan hindi natin sinaseryoso kasi akala natin wala-wala lang. Diba? Yung mga training na ganito, akala natin, okay, kwento lang naman yan eh. Pero hindi mo alam, yung kwento na yun, magagamit mo pala balang araw. Yung mga natutunan mo, kasi ako, yun yung ginto ko ngayon. Ang notebook ko, ilan na? 10 mahigit. More than pa. Diba? Makikita mo talaga, lapnos-lapnos na yung mga papel. Why? Kasi talagang tinago ko. Never akong nauubusan ng ituturo sa tao. Kasi lahat ng tinuturo ko, galing dun sa notebook na yun. Galing dun sa libro na yun. Diba? Dati hindi ko maintindihan yan. Diba? Meron ako dating mga members. Alam mo, ang titigas talaga ng ulo. Ayaw talaga magsulat. Diba? Dumating yung time, lumaki yung grupo. Alam mo, sabi sa akin, ngayon ko naiintindihan kung bakit kailangan ko magsulat. Ngayon ko naiintindihan kaya pala ganun kayo kaseryoso. Kasi wala na siyang maituro agad sa downline niya. Tama ba? O ito pa, di ba? Hindi ko maintindihan dati yung kultura. Bakit dati, di ba sabi ko ano ba naman to? Di ba? May training. After ng training, may ma'am. May meeting after meeting. Di ba? Sabi ko, walang katapusang meeting. Sabi ko, ano ba mga pinag-uusapan ng mga to? Di ba? Dati hindi ko rin maintindihan yun. Di ba? Pero nang tumagal-tagal na, alam mo, na-realize ko, yun pala yung sekreto ng mga kumikita ng malaki. Diba? Kasi totoo, yung meeting after meeting na yan, dyan po binabagsak ng mga upline kung ano yung totoong kailangan mo. Diba? Kasi dito, pag nag-talk ka, general to. Pero pag naka one-on-one mo yung upline mo, nag-meeting after meeting kayo ng grupo nyo, ang tinatopic niya na doon, ang kinakausap niya na doon, yung pangarap mo. Hindi na yung pangarap ng buong grupo. Tama ba? Kaya mahalaga ho ang meeting after meeting. Tama ba? So alam mo yon, dati culture shock din ako sa kultura, sa mga ginagawa ng mga members, pero unti-unti ho, 'di ba? Magiging dapat ma-adapt mo na sa sarili mo. Dapat embedded na sa katawan mo, 'di ba? Na pag nag-iisang milyon, dapat nag-iisang milyon ka din. Pag nagmamam, dapat nagmamam ka din kasi ganoon ang mga tumatama dito. Dapat given na ho sa sarili mo, sa katawan mo yung mga ginagawa natin. Kasi ito lang din yung ginagawa ng mga yumaman sa ganitong negosyo. Tama ba? Okay, pangalawa. Responsibility. Ayan. Di ba? Once na nag-Spartans ka, nagnegosyo ka, responsibilidad mo ho itong negosyo. Di ba? Laging sinasabi ng upline, pag kumita ka, kasalanan mo. Pag hindi ka kumita, kasalanan mo din. Di ba? Totoo kasi minsan, di ba? Minsan hindi natin inaangkin yung responsibilidad. Tama ba? Ang sinisisi natin yung iba, yun nga yung sinasabi ko. Pero ang totoo, ang naglabas ng pera, di ba? Ang magnenegosyo, ang kikita, ikaw, hindi naman si upline. So dapat maging responsable tayo sa mga training na ginagawa ng company. Tama ba? Ano pa? Pag meron ka namang downline, syempre, responsibility sa downline. Diba? Hindi pwedeng nagpasali ka lang ng pasali ng tao dito tapos wala kang ginagawa. Hindi pwedeng direct ka lang ng direct, wala kang direksyon. Tama ba? Dapat ikaw mismo, tinitake mo yung responsibility bilang isang upline. Tama? Okay. Aside po dyan, syempre, ayan.
O minsan, di ba, nami-misinterpret natin yung mga apply natin. Ano ba naman tong apply ko? Pala desisyon. Binilog-bilugan ka ng upline mo, o ikaw to, ganito gawin natin, mag 7 accounts ka. 'Di ba? Sabi niya, perfect triangle tayo ha. Ito yung gawin natin para mabilis yung kita. Sabi sa'yo ng upline mo, hindi. Sabi mo sa upline mo, hindi nga gusto ko nga linear, ganito yung gusto ko, 'di ba? You make your own choice. Minsan nababad trip ka sa upline mo, 'di ba? Ano ba naman kasi, sabi mo sa upline mo, upline, mag-e-event tayo bukas. Alas 2 ng hapon. Sabi ng upline mo, hindi ba kayang gawin ng alas 10? Kasi alas 2, patulog na yung mga tao, baka inaantok na yung mga yan. Di ba? Minsan nababatrip ka kasi yung upline mo laging kumukontra sa lahat ng gusto mo. Di ba? Minsan, di ba, pag nagdadahilan ka, sasagutin ka ng upline mo, di ba? Gagahanapan niya talaga ng dahilan para masolusyonan yung problema mo. Minsan, nababatrip ka, sobrang kulit ng upline mo. Di ba? Totoo, di ba? Marami ba naaasar sa upline dito? Marami bang naiinis na sa mga upline? Ano ba naman tong upline ko? Sobrang kulit. Lagi akong pinapapunta ng office. Training daw. Paulit-ulit lang naman yung training. Sabi nila, ano ba naman yan? Yung sinusulat ko, pareho lang nito last week eh. Oh, marami bang ganon? Nababatrip ka sa upline mo, sobrang kulit ng upline mo. Ganyan din last week eh. Tama ba? Pero wag ka. Diba? Lahat ng gumawa ng paulit-ulit na training ngayon, lahat yun nagmi-million na. Diba? Minsan kasi, hindi mo naiintindihan kung bakit pinapagawa sa'yo ng upline mo kasi bago ka lang. Pero darating yung time, di ba? Pag tumatagal ka na, marirealize mo na. Lalo pag matagal ka na, di ba? May downline ka na. Pag training ka, hindi naman na para sa'yo eh. Di ba? Pag upline ka na, darating yung time, magte-training ka para sa tao mo na. Di ba? Makita ka ng downline mo, nagte-training ka, di ba? Kasi ang negosyo natin, monkey see, monkey do. Kung anong ginagawa mo, yun din yung gagawin ng tao mo. Di ba? Paano mo sasabihin training tayo? Ikaw mismo, di ka nagte-training. Di ba? Paano mo sasabihin na invite tayo? Ikaw mismo, di ka nag-i-invite. Tama? Monkey see, monkey do. Tama ba? So lahat ho, di ba? At the end of the day, choice mo pa rin yan. Wala kang cheque, choice mo yan. Bakit? Nung sinabi sa'yo ng upline mo, mag-invite, di ka naman nag-invite, choice mo yun. Di ba? Nung sinabi ng upline mo, di ba? Ang goal mo, 10 pay-ins, hindi mo na-hit, choice mo yun. Nung sinabi sa'yo ng upline mo, ang goal mo, 30,000, isang linggo, hindi mo nakuha, choice mo yun. You make your own choice. Totoo, yung upline, lagi kang sinasabihan. Nire-remind ka lang naman lagi. Pero at the end of the day, ikaw pa rin ang gumagawa ng desisyon. Tama ba? Kaya wala kang ibang sisin. Ba't ganyan ang network mo? Ba't ganyan yung income mo? Ba't ganyan yung tao mo? Wala kang ibang sisin. Sarili mo lang. Tama ba? Okay, next. Ito, pinakamahalaga. Be humble. Ayan. Diba? Dapat to maging humble ka. Ito, totoo to. Sa lahat to na talagang gustong tumama sa ganitong negosyo. Totoo. Hindi ka yayaman dito pag ma-pride ka. Pag mataas yung ere mo sa katawan, hindi ka yayaman. Totoo. Kasi kami nung nag-start ako, nag-humble down talaga ako. Why? Yung upline ko, dating factory worker, yung direct sponsor ko. Tapos accountant ako. Mahirap makinig? Mahirap. Why? Ang mindset ko, sabi ko, mas magaling pa ako dyan. Yun, nangyari. May cheque siya, ako wala. Diba? Nangyari, 6 months na ako, walang income siya. Nagka-coaching na. Tama ba? So minsan, sabi ko nga, pag pinag-usapan natin yung profession mo sa labas, magaling ka dyan, makikinig kami sa'yo. Pero pagdating dito sa negosyo, 'di ba? Nauna sa'yo yung upline mo, 'di ba? Kung sino man yung upline mo, kahit hindi graduate yan, kahit bata yan, kahit estudyante yan, kahit housewife lang yan, feeling mo wala namang profession yan, 'di ba? Dapat maging humble ka pa din.
'Di ba? Kasi totoo, 'di ba? Minsan ina-underestimate natin yung mga nagme-mentor sa atin. Kasi tinitingnan natin yung background ng mentor natin. Pero hindi mo alam, 'di ba? Siya pala yung tao na magbabago ng buhay mo. Mm. Kaya ako dati, nung bago ako hindi ako namimili ng pinapakinggan. As long as meron akong natutunan, wala akong tanggal pride. Kasi wala akong pera eh. 'Di ba? Okay lang magyabang ka pag may pera ka. Ang malupit, wala ka nang pera, nagyayabang ka pa. Tama ba? Ganun, eto mindset ko lang naman dati. 'Di ba kaya ako nung bago ako, lahat talaga kinakausap namin. Lahat kinakaibigan namin, kahit ano pang background yan, kahit basurere yan, kahit tambay yan, lahat. Why? Kasi totoo, sa lahat ng bagay may natutunan ka. Tama ba? Sa negosyo ho natin, the more na nagpapakababa ka, the more na iaangat ka. Totoo. 'Di ba? Ako, bilibo ako dito sa mga members natin. Marami dito mga members natin na mayayaman na pero ginagawa pa din. Ito pinakamalupit. Kung sino pa yung may... Totoo ah, kung sino pa yung may pera, mayaman, may kotse, may bahay, yun yung mabait. Bakit? Joke lang. Ang daling kausap eh. Marami kaming business partners, may-ari ng agency, 'di ba? May mga negosyo, may-ari ng 7-Eleven, may-ari ng mga may resto bar, 'di ba? Mga negosyante mayayaman na pero nakikinig. 'Di ba? Imagine mo kaya sabi ko saludo ako sa mga taong 'yun. 'Di ba? Kaya isa ho sa reason na bakit hindi ka angat dito pag ma-pride ka. 'Di ba? Pag pinairal mo yung pride mo, hindi ka angat. Maniwala ka sa akin. Mm-mm. Proven and tested 'yan. Okay? Ayan. So, pa-next po ako. Ayan. So, ito. 'Di ba? Sabi ko nga, ang success nag-uumpisa sa'yo. Ito, pinakamalupit. Sarili mo na nga lang lagi mong kasama, kinakalaban mo pa. It's you versus you. 'Di ba? Totoo. Tama, mali. Parang kanina, tinatamad ka mag-office. Sabi mo, pupunta kaya ako ng office? Parang wala naman si best friend. Wala naman yata si crush. 'Di ba? Ba't ako mag-training? Yung magtotok doon, paulit-ulit lang naman. 'Di ba? Alam mo, yung utak mo sinasabi, ayaw, ayaw. Pero yung katawan mo parang gusto, gusto, gusto. Anong tawag sa'yo? Baliw. Ang totoo, lagi mong kalaban, sarili mo. Alam mo ako, ito ang mantra ko. Pag lahat ng action ko, yung galaw ko, ang laging basehan ko lang, ano bang gagawin ko? Ito, tama o mali? Pag ginawa ko yung tama, alam ko, papunta ako sa success. Pag ginawa ko yung mali, alam ko, palayo ako sa success. Yun lang lagi ang utak ko. Pag ginawa ko ba to, yayaman ba ako? Pag ginawa ko ba to, pag hindi pa ako nag-training, magiging successful ako? 'Di ba? Pag eto ba, naging emotional ako na nagalit ako, magiging successful ba ako? Hindi. Kaya alam mo, sobrang galing ng network. Dati hindi ako hindi ganun kalayo ang bato ng utak ko. 'Di ba? Dati pinapairal ko yung emosyon ko. Pag galit ako, ayoko mag-office. Kaaway ko yung upline ko. Ayoko na kay upline. Lilipat na ako ng upline. 'Di ba? ay, ay, baka mamaya ito, sample lang Sample lang naman. Hoy, wala akong minimin Ba't parang kasalanan ko? Parang ako yun di ba? Hindi totoo, di ba? Kung hindi ako nag-network, ganun kababaw yung pag-iintindi ko sa mga tao. Pero alam mo, nung nag-network ako, ang lalim. Pag tinignan kita, hindi lang yung mukha mo nakikita ko. Di ba? Yung laman ng puso mo, naiintindihan kita lahat, buong buo, iniintindi ko. Diba? Lumawak yung pag-iintindi ko sa isang tao. Minsan nga, pag may nambabastos, o kaya, minsan, hindi naman yun nambabastos na literal. Pag naramdaman ko na hindi ako narespeto, yung nararamdaman ko na, ay, may pagkaano to hindi ko agad niyan sasabunin, o kaya pagsasabihan, hindi. Isipin ko,
Baka may pinagdadaanan lang. Baka may something lang. Di ako mapagtanim ng galit sa tao. Why? Kasi nag-network na ako. Lahat ng klase ng tao nakasalamuha ko na. Pag nagalit ako, sino magkakasakit? Ako. Sino may stress? Ako. Diba? Hindi ako magano. Sabi ko, hindi ko sasacrifice yung sarili ko dahil lang dyan. Diba? Kaya kung kayo, diba, gusto nyo talagang tumama dito, diba? So, kailangan kayo din, laging yung bato ng utak nyo, malalim na. Diba? Hindi na kayo dapat, alam mo yun, nakatingin lang yung ngayon. Nakikita mo yung hirap lang, yung pagod lang, yung puyat lang, yung sakripisyo lang. Hindi ganun. Gusto mo yumaman? Ay, part to ng success. Diba? Nahirapan ka, na-reject ka. Ay, ito yung magpapatibay sa akin. Mindset. Mahalaga ho yan sa success. Diba? Kailangan tama yung mindset mo. Diba? Minsan kasi, diba, na-reject ka lang, ayaw mo na. Sabi mo, parang hindi yata para sa akin si Spartans. Eto, malapit. Yung nag-reject sa'yo, isa pa lang. Ayaw mo na. Samantalang kami, yung rejection namin, libo-libo na, hindi nga kami umaayaw. Diba? Totoo, diba? Isang rejection pa lang, sumusuko ka na, tapos gusto mo yumaman. Tama ba? Tandaan niyo po, ang rejection normal. Pagtingin mo pa nga lang sa salamin, nakita mo yung mukha mo? Rejection. Joke lang. Joke lang. Tingin mo sa salamin, nakita mo yung mukha mo. Grabe, ang ganda ko. Ganon. Hindi, totoo, di ba? Normal ang rejection. Di ba? Pagising mo pa lang sa bahay, di ba? Makita mo yung laman ng rep mo, nakita mo, puro tubig. Rejection. Sabi mo, gusto ko sanang kumain ng ham. Kaso tubig ang laman. Rejection. Diba? Mamaya, paglabas nyo ng training room, uuwi kayo ng bahay nyo. Lahat ng paparahin nyo na jeep, bus, taxi, hindi naman lahat yan hihinto. Pag nilagpasan ka niyan, ang tawag dyan? Rejection. Nagalit ka ba sa driver? Hindi. Pero bakit sa Spartans, pag nare-reject ka, nagagalit ka sa invite mo? Tama ba? Bakit pag dito, nare-reject ka, feeling mo, napakahina mo na. Ba't nung na-reject ka nung driver, hindi mo naman sinabi, mahinang nilalang ako? Sinabi mo bang ganon? Naglupasay ka sa kalsada, sabi mo, shit, mahina ako. Wala naman yata nangyaring ganon, tama ba? Kasi normal ang rejection. Diba? Yung hindi ka nga lang nakakapili ng ulam mo, araw-araw, hindi mo napipili, diba? Kahit gusto mo masarap na pagkain, wala kang choice, puro itlog, itlog, itlog. Rejection. Tama ba? Tandaan niyo po, part ng buhay ang rejection. Diba? So, huwag niyong personalin pag nare-reject kayo sa negosyo. Kasi minsan, diba, hindi lang sa'yo sumali yung invite mo, yung kaibigan mo, yung pinsan mo, sabi mo, end of friendship. Inaway mo na. Diba? Tandaan niyo, ang tinatanggihan niya lang yung negosyo, hindi ikaw. Alam mo, eto, sobrang lupit ko ho. Lahat ng kaibigan ko in-invite. Walang sumali. Pero friends pa rin kami. Oo. Hindi ko sila inaway. Sabi niya, sige, sasali na lang ako sa'yo pag may kotse ka na. Sabi niya, sige, sasali na lang ako sa'yo pag may resulta ka na. Sabi ko, ba naman tong mga to? Walang sumali na kaibigan ko nung bago ako. Pero wag ka. Nagkakotse ako. Te, hinang ka. Te, punta ka ng kasal ko lahat best of friends. Bakit? Pag may pera ka, marami kang kaibigan. Pag wala kang pera, parang kanta lang, no? Di, totoo. Reality yan. Naranasan ko yan. Diba? Imagine mo yung mga kaibigan ko, tinatanggal ako sa GC, sabi nila, recruitin lang tayo niyan. Diba? Imagine mo, pati mga kaibigan ko, kahit mga taga Bicol, di ba, nagugulat ako, di ba? Ina-unfriend ako. Sabi ko, hindi kayo true friends. Siguro sa sobrang bad trip niya, kasi lahat ng posting ko, puro negosyo. Nababad trip na siguro siya. Kaya ako dati, ito huwag niyo iwasan niyo mag-posting ng mga parinig sa mga negative. Yung mga, trabaho ka ng trabaho, di ka na mayayaman. Yung mga ganun. Alam mo, sinisira niyo yung market niyo. Huwag niyo na subukan kasi trinay ko din yan.
Kaya pinagpa-block ako ng mga kaibigan ko. Sipag-sipag mo, di ka na mayaman dyan, di ba? Huwag yun ang gawin yun, ha? Dapat best of friendship kayo, ha? So yun nga, no? So, ang lagi mong kalaban dito, sarili mo. Di ba? Kaya, alam nyo ho, tandaan nyo po, ang pagbe-business, it's all about decision making. Every day, nagde-decide ka. Every day, di ba? Gumagawa ka ng isang desisyon kung ikaw ba ay magiging successful o hindi. Di ba? And mahirap mag-decide, totoo lang. Minsan, di ba, gusto mong humataw, walang laman yung bulsa mo. Gusto mong humataw, pero wala ka pang kain. Di ba? Gusto mong kumita, pero walang sumasali. Gusto mong tumuloy, di ba? Pero nararamdaman mo parang ang dami pumipigil. Mahirap. Totoo, mahirap. Naranasan ko rin yan. Dumating yung time, 3 months, 5 months, wala akong cheque. Pero tuloy-tuloy lang ako. Kasi why? Wala na akong babalikan eh. Pero after nun, after 6 months, unang cheque ko, magkano? 60,000. Unang cheque ko. Kasi may bawi. First, meron ho akong members. Mamaya makikita nyo siya. 1 year, ang cheque niya, sa isang buwan yata, kumikita lang siya ng 7 to 10, minsan 2,000 lang sa isang buwan. Oo. 1 year. After 1 year, alam mo, isang araw lang binalik sa kanya, kumita siya ng 140,000 sa loob lang ng isang araw. Pwedeng 0-0 ka sa mga umpisa, pero biglang bawi sa'yo, biglang gitna, binigyan ka ng maraming pay-in. Nangyari ho sa akin yan. Diba? Pinakamalaki kong cheque, 300,000 isang buwan. Diba? Pwede na? Worth it ba? So, anong kalaban mo? Sarili mo lang. Diba? Napakadali hong mag-quit. Ang tanong, pag nag-quit ka, anong next? May ilulook forward ka pa ba? Diba? Pag nag-quit ka, may mangyayari pa ba? May magbabago ba? Wala. Diba? Sabi nga, pag sobrang down ka na, imagine mo so, pag ikaw, sobrang down ka na, nandito ka na sa pinakababa, diba? And kailangan mong gumawa ng desisyon, huwag kang titigil kasi pag sobrang lugmok ka na, wala ka nang bababaan eh. Wala kang choice, ang next niyan, aangat ka na. Tama? Kaya kailangan mong gawin, desisyonan mo lang. Okay? So, pa-next ako. Ayan. Ayan. So, pinakamahalaga ho sa lahat, kailangan meron kang GLLA. Ano yung GLLA? Ano yung GLLA? Great learning and listening attitude. Ayan. Why? Kasi attitude is everything. Totoo po ito. Sa negosyo ho natin, napakahalaga na dapat meron kang tamang attitude. Alam mo, ako lagi ko hong sinasabi sa mga members ko. 'Di ba? Ang tinitingnan ko sa tao, hindi ho yung skills. Why? Kasi ang skills, natututunan. Ang skills, napag-aaralan. Wait. Yun nga, no? Okay. Ano nga ba yung sinasabi ko kanina? Daming mga commercial, no? So yun nga, no? So ang una kong tinitingnan sa mga members, hindi yung skills. Kasi ang skills, natututunan na pag-aaralan. Di ka magaling magsalita, gagaling ka magsalita. Di ka magaling mag-invite, gagaling ka mag-invite. Di ka magaling magpapain, gagaling ka magpapain. Kusa kang gagaling. Ang una kong tinitingnan, attitude. Sabi ko nga, hindi ko kailangan na magaling. Ang kailangan ko lang, marunong makinig at sumunod. Kasi why? Pag magaling ka na, alam mo na lahat. Feeling mo, lahat alam mo na.
Alam mo, that's the time. Yun yung umpisa ng pagbagsak mo. Hindi ka makikita dito pag feeling mo, alam mo na lahat. Tama ba? Anong tawag dyan? Acne. Alam mo, ang pagiging acne, sakit ng luma, hindi ng bago. Diba? Bakit hindi ka nakikinig sa training? Ba't hindi ka nakikinig sa upline mo? Acne ka eh. Feeling mo, alam mo lahat yung buhay ng upline mo, kaya ayaw mo makinig eh. Diba? Feeling mo, alam mo na lahat. Wala na siyang masisikreto. Pati balat niya sa puwet, alam mo. Feeling mo, alam mo lahat, diba? Kaya hindi ka nag-grow, hindi ka tumatama sa network. Diba? Alam mo, napakahalaga ho ng GLLA. Kaya nga, pag sinabing GLLA, hindi ho namin sinasabi yan na good listening and learning attitude. Hindi. Alam mo, ang tawag ho namin dyan, great learning and listening attitude. Great, hindi lang good. Kasi hindi po ako magaling, nag-start ako dito. Magaling lang akong makinig. Nakikinig lang ako lagi sa upline ko. Pag sinabi niyang invite, invite. Pag sinabi niyang training, training. Oo. Kasi why? Wala naman akong background sa ganito eh. Sumusunod lang ako kung anong sinasabi niya. Tama ba? Kaya nung time na yon, alam mo, sobrang sagrado sa amin ang upline namin. Pag may sinabi siya, lahat talaga ginagawa namin. Oo. Kaya ho, napakahalaga ho ng GLLA. Ang totoo, yung mapa hawak ng upline mo. Ha? Yung mapa, yung direksyon, hawak ng upline mo. Minsan, kung bakit hindi mo nasusunod yung mapa, kasi nga, sinabi ng upline mo, kaliwa, kumakanan ka. Sabi ng upline mo, kumanan, kumaliwa ka naman. Kaya ka nahirapan. Kasi why? Yung upline mo, alam niya kung saan ka papunta. Yung dadaanan mo, nadaanan niya na. Wala naman yatang upline dito na gusto, ay sige, daanan mo yan, dyan ako nagkamali eh. Sige. Wala namang ganun na upline, tama ba? Kaya ka pinipigilan ng upline mo kasi nga ayaw niya nang madaanan yung dinaanan niya. Kaso makulit ka eh. Sabi mo, upline, gusto ko kasi siyang daanan. Kasi mukha siyang masarap daanan. Diba? Alam mo, 3 ay po ang kalaban niyo dito lagi. Alam niyo kung ano? Ito yung 3 dahilan ba't ka lagi magpukwit sa Spartans. Unang ay, inis. Pag nainis ka sa upline mo, nainis ka sa mga kasama mo, nainis ka sa sistema, sa kumpanya, sa lahat, nainis ka, talo ka. Pangalawang ay, inip. Pag nainip ka. Sabi mo, tagal naman ng kotse ko, upline. Diba? Sa labas nga, 20 years, 30 years, di ka nagkakotse, di ka nainip. Tapos dito, ilang buwan ka palang naiinip ka. Tusukin kita sa mata eh. Kasta ka. Tama ka eh. Naiinip ka, ilang buwan ka pa lang. Diba? Samantalang kami nga dati, Diyos ko. Imagine mo, araw-araw ang pagkain namin tinapay. Diba? Alam mo, sabi lang namin, tol, yayaman tayo dito. Ganun lang kami, power na power kami. Yung energy namin, simula umaga hanggang gabi, tuloy-tuloy. Wala kaming kain. Totoo. Alam ng mga downline namin yan. 'Di ba? Sa lumang tipan, Diyos ko, hindi nauubusan yung energy namin. Pag nakita namin downline, hi, ang ganda-ganda mo naman, ang taas ng energy. Hanggang dulo yan. Partida, wala pang kain yan. Totoo. 'Di ba? Why? Kasi nga, kami, alam namin kung ano yung direksyon namin. Tama ba? So, wag kang mainip. Kasi alam mo, ang totoo, ikaw naman ang gumagawa ng buhay mo. Ng kwento mo. Gusto niyo ng kwento? Ala. Alas na. Tagal ko na pala, no? Wala pa tayo sa 1/4. Eto, merong magkaibigan. Bibilisan ko na lang. Merong magkaibigan. Si Juan tsaka si Pedro. So, pareho silang nagtatrabaho sa isang construction. Di ba? So, everyday ho, nagkikita sila. Tapos, pareho silang may asawa na. So, excited lagi sila. Pag umaga, nagkikita sila. Sabi niya, Juan, good morning, sabi niya. Tapos si Pedro darating, good morning, Pedro. Tapos sabi niya, Juan, anong palaman ng tinapay mo? Sabi ni Juan, pepekto sa niya yung tinapay, sabi niya.
Peanut butter. Oh, sarap naman yan. Tatanungin ni Juan si Pedro, sa iyo, Pedro, anong palaman ng tinapay mo? Egg sandwich. Sarap. Everyday yun. O di, after nila mag-usap, trabaho na sila. Kinabukasan, everyday, kita ulit sila. Tanong ulit si Juan. Sabi niya, Juan, anong ulam, anong palaman ng tinapay mo? Sinilip niya ulit. Gulat siya, sabi niya, peanut butter. Sabi niya ni Pedro, sa'yo. Sabi ni Pedro, eto, ham sandwich. Eto na, pangatlong araw, kita ulit sila kinabukasan. Nagulat ngayon si Juan. Pagtingin niya, tinanong ulit siya, anong palaman ng tinapay mo? Pagtingin niya, peanut butter. Nagulat ngayon si Juan. Sabi niya, ano ba naman yan, Juan? Yung misis mo, walang ibang alam na palaman, peanut butter. Nagalit ngayon si Pedro. Sabi ngayon ni Juan, huwag kang magalit, Pedro. Sabi niyang ganon. Huwag mong sisiin yung misis ko. Kasi, walang ibang gumagawa ng palaman nito. Ako. Hindi yung misis ko. So, anong moral lesson ng kwento, diba? Minsan sinisisi mo yung ibang tao. Pero ang totoo, ikaw naman yung gumagawa ng palaman ng buhay mo. Diba? Ikaw gumagawa ng kwento ng buhay mo, diba? Ba't wala kang check di ka nag-invite? Diba? Ba't wala kang income? Wala kang ginagawa. Tama ba? Wala kang ibang sisisin, sarili mo lang. Tama ba? Lalo sa ganitong negosyo. Napakahalaga na meron kang GLLA. Tama ba? Kaya nga nakadesign yung upline mo para mag-guide sa'yo. Tama ba? Pag may sinabi si upline, yes, upline lang. Diba? Minsan kasi pag sinasabihan ka ng upline mo, kumukontra ka eh. Sabihan mo, i-upline, mas maganda kasi to. Diba? Kaya ka nahihirapan. Alam mo, sa ganitong negosyo, walang ibang sekreto kundi yes, upline lang. Tandaan niyo po, si upline, walang ituturo yan na mali. Diba? Lalo pag may resulta na yung upline mo, may kotse, top earner, kumikita ng malaki, wala kang karapatang mag-question. Kasi baka mamaya yung kina-question mo, may resulta, ikaw wala. Tama ba? Yun nga. Okay, painom lang ako saglit ha. Okay lang? Commercial lang. Ayun nga, no? So, napakahalaga ho ng attitude. Okay? So, mahirap makinig, mahirap sumunod, pero yun ang tama. Okay? Gusto mong bumilis ang resulta mo? Makinig at sumunod lang kay upline. Okay? Malinaw? Okay. Ako? Ayan. Nga, no? So, pag okay na yung attitude mo, sabi ko nga, connected pa rin yan sa mindset. Kasi minsan, pag mali yung mindset mo, nasabi mo, ba't ba ako makikinig dyan? Mas magaling ako dyan. Ibig sabihin, may mali sa mindset mo. Tama ba? Ito lagi kong sinasabi. Pag nakita ko na nahirapan, baka may problema sa attitude. Kasi dalawa lang yan. Hindi ka tumatama. It's either kulang pa yung skills mo o sablay ang attitude mo. So pag okay na yung skills mo, tapos hindi ka pa rin tumatama, may sablay sa attitude mo. Pag okay naman yung attitude mo, pero yung skills mo hindi pa okay, hindi ka pa rin tumatama, ibig sabihin, yung skills yung kailangan mong i-improve. Kasi, sabi nga, mindset plus skill sets is equals to success. Diba? Pag nasa tama na yung utak mo, diba, kung paano ka magtanggap ng mga bagay-bagay, lalo sa network mo, diba, kung paano mo tanggapin yung mga sinasabi ng upline mo, diba, kung paano mo tanggapin yung pagko-correct ng upline. Ito, minsan, i-misinterpret natin pag kino-correct tayo ng mga uplines natin. Pag sinasabihan tayo, diba, so wag ko tayong magalit sa upline pag kino-correct ka. Diba? Kasi pag kino-correct ka ng upline, ibig sabihin lang nun, concern siya sa'yo. Diba?
May pakialam siya sa'yo. Alam mo, pag hindi ka kinokorek ng upline mo, hinahayaan ka lang sa ginagawa niya, matakot ka. Hello? Well, kukunin na yata tayo. Nasa spaceship ba tayo? Ayan, hello? Okay. So yun nga, no? Ano ba yung sinasabi ko? Ayan. Pag kinokorek ka ho ng upline mo, pag hindi ka na kinokorek ng upline mo, matakot ka. Alam mo kung bakit? Nanahuha na siya sa'yo. Next ka na niya. Kasi ito yung pangalawang topic natin. Okay? After nung sarili mo, yung GLLA, after nyan, kailangan mong mag-teach. Isa ho sa mga tinuturo ng upline, yung ugali. Ito, minsan ko lang tong matok, pero buti naalala kong banggitin ngayon. Ang network ko, hindi lang skills ang tinuturo ng upline. Ang pinakamahalaga sa lahat na maituro sa'yo ng upline mo, yung tamang attitude. Ang attitude, tinuturo din ni upline. Kung paano ka nauhulma bilang isang leader, bilang isang member. Diba? Tinuturo din ho yan. Tama? And yun nga, no? So pag meron ka ng GLLA, syempre, ang next niyan, ito, sa lahat ng mga talagang gustong maging successful, kailangan nagtuturo tayo sa mga tao natin. Diba, hindi pwedeng, sabi ko nga, hindi pwedeng direct ka lang ng direct, pasali ka lang ng pasali, hindi ka nagtuturo. Diba? So ano yung mga ituturo mo? Diba? Kailangan, diba? Ayan, nabaliktad ko yata. Sorry guys. Pa-next ako. Ayan. Ano yung mga aralin mo? Kailangan mag-train ka. Ayan, ito muna. Ayan, ayan, kaya pala. Tama pala, napindot mo lang. So, kailangan mo munang mag-aral. Tama ba? Pag bago ka, ano yung mga aralin mo? Aralin mo kung paano mag-tip. Technical. Aralin mo kung paano mag-next na training. O, napakahalaga ho ng next kasi dito tinuturo yung mga skills, yung attitude, yung personality development, kung paano ka kumuusap ng tao, made-develop yung sarili mo, dito yun lahat. Tama ba? Kailangan din umattend ka ng Prime. Diba? Yung mga products natin, alam naman natin kung gaano kahalaga yung products natin, kung gaano kaganda. Dapat inaaral mo din yan. O, meron pa tayong tinatawag na SBO. Hindi pwedeng nagmamarket ka ng negosyo, hindi mo alam yung marketing plan. Yung company profile. So, aaralin nyo rin po yan. Diba? Baka mamaya, meron dito, matagal na, sabi mo, upline, ba't hindi pa rin ako kumikita? Baka mamaya, yung tip nga, hindi mo alam kung paano gawin eh. Paano i-present eh. Diba? Basic yan. Pag bago ka, dapat alam mo, ang kabisado mo kung paano ibagsak yan. Tama? Baka mamaya, diba? Nagtatanong ka, ano ba naman yan? Ang tagal-tagal ko na. Wala pa rin akong cheque. Yung Prime nga, hindi mo alam. Ano ba yung lean bean? Hindi mo alam kung paano i-explain. Tama ba? Pag bago ka, especially nag-uumpisa ka, inaaral po lahat yan. Kasi ito yung income mo dito nakasalalay sa dami ng alam mo. Alam mo kung bakit onti yung kita mo? Kasi onti lang din yung alam mo. Bakit onti lang yung alam mo? Kasi hindi ka madalas mag-training. Bakit malulupit yung mga uplines na lagi nasa office? Kasi lagi silang nagte-training. Lahat ng malulupit na speaker dito, nagagawa nila yung mga sinasabi, na-apply nila, kaya ganun sila. Tama? So, ganun lang. Aralin nyo ng aralin. Diba? Paano ba mag-present? Paano mag-prime? Paano mag-tip? Diba? Paano ba mag-SBO? Aralin nyo. Kasi pag nagawa nyo na yan, diba? Anong next yan? Diba? Pag natuto na kayo na mismo ang magtuturo ngayon sa mga tao nyo. O, dito na papasok yung kailangan mong mag-teach. O, nakuha ba? Sa teach up. Ayan. Kailangan mong magturo sa tao. Minsan, kung bakit mabagal yung paglaki ng grupo mo. Kasi nga, ang ginagawa mo, pasali ka lang ng pasali, hindi ka nagtuturo. Diba? Direct ka lang ng direct. Wala kang tinuturo sa tao mo.
Sabi mo, nagtanong sa'yo yung downline mo, paano ba mag-Gcash? Sabi mo, pag-training ka kasi. Galit ka pa, di ba? Maraming minsan ganung upline, di ba? Mga basic yan, syempre. Dapat i-guide mo yung downline mo, di ba? Nagtanong sa'yo yung upline mo, di ba? Ay, yung downline mo, paano ba mag-book ng ticket? Sabi mo, mag-office ka kasi. Ba, lahat na lang, di ba? Alam mo kung bakit? Hindi ka kasi nag-learn. Hindi ka nag-aral, kaya hindi mo maturo sa tao mo. Di ba? Alam mo, yung mga natutunan nyo ngayon, balang araw, kayo na yung magtuturo sa tao nyo. Kaya importante na ngayon, nagtitraining kayo. Kasi baka mamaya, di ba, tinanong ka, di ba, paano ba mag-create ng ticket sa CSR? Sabi mo, wait lang, tatawagan ko muna si upline. Ano si upline second CSR? Imagine mo, baka mamaya, taon ka na dito, hindi mo pa alam paano gumawa ng ticket sa CSR. Di ba? Baka mamaya, ang tagal mo na hanggang ngayon, di ba? Hindi mo pa alam kung paano mag-contact sa CSR. Talaga naman. Di ba? Kailangan aralin niyo yung business kasi wala kayong may tuturo sa tao nyo and kayo din mismo, mahirapan kayo sa system. Tama ba? So ano pa yung mga tinuturo? Aside dun sa mga trainings na pinoprovide ng ating company. O isa rin to, tinuturo din po ang mindset, tamang mindset sa downline. Diba? Kasi ako, totoo, marami yung akong members na puro dahilan. Diba? Marami talaga, naknaka ng dahilan. Pero alam mo, pinapaliwanag ko sa kanila. Sasabihin ko, okay lang naman, gawin mo. Pero ito yung pwedeng mangyari. Diba? Nina-explain ko talaga. Alam mo, sabi ko nga, pag natama ang mindset ng tao mo, darating yung time, hindi ka na mahirapan. Kasi nga, pareho na kayo ng utak. Diba? Ito, example, diba? Umulan. Ayaw mag-office. Tama ba? Sabihin sa'yo, upline, hindi ako mag-office kasi maulan. Tama ba? Anong sasagot mo pag upline ka? Okay. Kailangan niyang turuan yung mga downline. Kasi paano pag nagka-downline din siya, ang sinabi, upline, hindi ako makapunta ng office kasi umuulan. Ang sagot niya rin, dahil nataturo mo sa kanya ganon, sabi niya rin, okay. Alam mo, 3 years ka na sa company, nangyari sa inyo, mag-isa ka pa din. Kasi nga, hindi mo inayos yung mindset. Diba? Ano ba namang paintindi mo? Explain mo, sabihin mo, yung ulan, hindi mawala yan. Diba? Magdala ka ng payong, diba? Pagyaman ang pupuntahan natin, nagnenegosyo tayo. Malupit yung speaker mamaya, huwag kang papayag na hindi ka makapunta. Hindi yung lagi mo sagot, sige. Alam mo, nakakatakot kasi pag ginagawa niyo na yun sa mga tao nyo, sila rin gagawin niya sa downline niya yun. Pag nagdahilan din, ganun din sila. Magulat ka, taon ka na, mag-isa ka pa din. Kasi pinapayagan mo. Tama ba? Oh, aside sa mindset, ano pa yung mga tinuturo sa downline? Oh, yung mga skills din. 'Di ba? Hindi pwedeng ikaw lang yung magaling. 'Di ba? Imagine mo, ang galing-galing mo mag-invite, mga downline mo wala. 'Di ba? Ang galing-galing mo mag-present, yung mga downline mo hindi mo tinuruan mag-present. 'Di ba? Ang galing-galing mo magpa-pay, yung downline mo wala. So dapat tinuturo nyo rin 'yan. 'Di ba? Even yung mga paglatag, lahat ng mga skills tinuturo din 'yan, pero step by step. Kasi baka mamaya mabulunan naman yung downline mo. 'Di ba? Hindi talaga agad yan tinuturo ni upline kasi meron yan pattern. Pag binagsak sa iyo ng isang bagsakan, baka mabulunan ka. Baka sabihin mo, ay mahirap pala. Ang dami ko palang aaralin. Magko-quit na lang ako. Tama ba? Baka mamaya magganon ka, 'di ba? So, marami hong kayang ituro sa downline. Marami kang dapat maituro. 'Di ba? So ulitin ko pag may downline ka na, dapat nagtuturo ka. Okay? Hindi pwedeng pasali ka ng pasali lang. Malinaw? Okay, pa next ako. Ayan. So, marami ka nang natuturuan.
Ibig sabihin lang po nun, pag marami ka nang natututuruan sa network mo, ibig sabihin lang nun, may naduduplicate ka na. Diba? Pag sinabing duplicate, diba? Kapareho mo na. Magaling ka maglatag, magaling din maglatag si downline. Magaling ka mag-closing, magaling din mag-closing si downline. Kung ano ka, nagagawa na ni downline yung ginagawa mo. Tama ba? Ako, grabe, meron ako dati as in talagang perfect duplicate ko talaga, literal. Yung lakad namin, yung kumpas ng kamay namin, lahat parehong pareho. Minsan nga, pag naglalakad yun sa office, sabihin niya, kala ko si Ivy. Kasi parehong pareho talaga kami. Why? Na perfect duplicate ko siya. Even yung mga members ko ngayon, sabi ko nga, kung dati kung paano ako mambudol sa mga invite, budol talaga no? Yung skills na meron ako, alam mo, sabi ko nga, lahat yun napasa ko sa kanila. Alam mo, dumating yung time, dahil alam ko na kaya na nila, nagagawa na nila yung ginagawa ko, alam mo, tinitingnan ko na lang sila. Sabi ko, ang gagaling ng mga to. Diba? Sila na, magulat ka, diba? Kanya-kanya na sila, nagpo-closing na sila. Samantalang dati nung nag-uumpisa ako, imagine mo, 10 ang members ko. Lahat ng invite nila, ako nagpo-closing. Lahat yun dadaan sa akin. Sasabihin ko pa sa meeting, walang uwing invite na hindi dumadaan sa akin. Ganun ako dati. Pero nung dumating yung time na may mga na-duplicate na ako, alam mo, pag dumaan na kay ganito, halimbawa, dumaan na kay Ira, okay na yan, nakausap mo na. Why? Kasi alam ko, na-duplicate ko na si Ira eh. Tama ba? Nung dumating yung time na marunong na yung sila AJ, sige, kayo na, kaya nyo na yan eh. Why? Kasi perfect duplicate na. Ikaw ba sa network mo, meron ka ng ganung downline? May naduduplicate ka na ba? Tama ba? Kailangan meron kang natuturuan. Meron kang tao na naduduplicate sa ilalim mo. Yung mga bagay na kaya mong gawin, dapat nagagawa niya na. Tama? Kasi after niyan, pag na-duplicate mo siya, that's the time na magmumultiply ka. Pa-next po ako. Diba? Ayan, ay magde-delegate ka. Diba? Kasi totoo, pag marami ka ng leaders, diba? Pwede ka na mag-delegate niyan. O ikaw sa ganito, ikaw mag-closing, ikaw yung mag-SBO, o ikaw yung hosting. Pwede mo nang ganunin. Pwede ka ng delegation eh. Pag marami ka nang na-duplicate. Pero kung alam mo na wala ka pang na-duplicate sa ilalim, huwag ka namang mag-delegate. Tama ba? Ito minsan nakikita ko mali. Diba? Wala pa nga na-duplicate sa ilalim. Minsan yung upline, wala nang ginagawa, nakatingin lang. Hayaan lang. Diba? Pag alam mo na wala pang kasing galing mo, hindi pa mo pa na-duplicate yung tao, huwag mong hayaan, bibitawan mo yung tao mo na walang nangyari. Dapat nandun ka pa rin. Ulitin ko mag-i-start ka lang na mag-delegate pag alam mo na meron ka ng kapareho sa ilalim mo. Pag alam mo na wala pang kasing galing mo, wala pang kapareho mo sa ilalim mo, huwag ka munang mag-delegate. Tama ba? Okay. After nyan, pag naka-delegate ka na, that's the time, syempre, dyan ka na magmumultiply. So, ibig sabihin lang po niyan, dumadami na yung tao mo, nagugulat ka, may tao ka na sa Cebu, may mga leader ka na sa Dumaguete, may leader ka sa Hong Kong, may leader ka sa Palawan. So, that's the time na malaki na ang network mo. Nagmumultiply na. Dumadami ka na ng dumadami. Tama ba? Kasi pag once na nagmumultiply ka na, alam mo ang next? Big network. And alam naman po natin, pag sinabing big network, hindi lang Manila yan. Sabi ko nga, ang totoong networking dapat may leader ka sa Mindanao, may leader ka sa Cebu, may leader ka sa abroad. Ayun ang totoong network. Tama ba? Pag sinabing big network, kahit saan ka pumunta, dapat may downline ka. Magulat ka, may lalapit sa'yo. Upline, naalala mo ko, up? Iniisip mo, kilala ko ba to? Hindi mo na maalala, bakit? Sobrang dami ng downline mo. Diba? Pag sobrang sabog na ng network mo, ang laki na ng network mo, darating yung time, yung mga ilalim mo, hindi mo na makikilala. Why? Sobrang laki na eh. Nanganak yung tao mo, dumami ng dumami, kung saan saang lugar na, may mga leader ka. Baka mamaya pagdating niya, nag-1 milyon ka na.
Tama ba? Kasi pag may big network ka, next niyan, magkakaroon ka na ng big income. Tama ba? Okay. Pa-next po ako. 'Di ba? So pag meron ka ng big income, that's the time na mabibili mo na yung mga gusto mo. Makukuha mo na yung mga pangarap mo. Kasi ako po, totoo, nung kumita ako ng malaki, bili ako ng kotse. Pinayos ko yung bahay namin sa Bicol. Ginawa ko, nanay ko, nagta-travel kami. 'Di ba? Yung mga kapatid ko, magta-travel kami. O sabi ko, 3 days tayo, punta tayo sa ganito. 'Di ba? Nung kumita na ako ng malaki, nung nagkaroon ako ng big network, alam mo, dun ko na-enjoy yung income ko. Doon ko na-realize na talagang masarap kumita ng malaki. Tama ba? Makarating sa success? Okay, pa-next ako. Yun nga lang, pa-next na lang po ako. Kasi medyo, diba? Lahat gusto makarating sa big income, tama? Yun nga lang, paano ka magkakaroon ng big income kung wala kang big network? Tama ba? Paano ka magkakaroon ng big network kung hindi ka dumadami? Tama ba? Baka taon ka na. Yung numbers mo, ganun pa rin. Mag-isa ka pa rin. Baka mamaya, 6 months ka na. Hanggang ngayon, ikaw pa din. Sabi mo, upline, 3 na kami. Sino? Rehead ko up. 1, 2, 3. Diba? Tandaan niyo po, hindi ka magkakaroon ng big network pag wala kang minumultiply. Pag di ka dumadami. Matakot ka pag di ka dumadami. Ibig sabihin nun, attitude ka. Joke lang. Ibig sabihin lang nun, may problema. Tama ba? At hindi ka rin dadami pag hindi ka nagde-delegate. Tama ba? Paano ka dadami kung lahat gusto mong angkinin yung trabaho? Diba? So dapat nagde-delegate ka rin kasi alam mo, ang totoo yung mga downline ho, natututo yan sa mga small na responsibilities, yung maliliit na obligasyon. Doon sila nag-i-start na tumayo, mag-step up. Tama ba? So paano ka ngayon magde-delegate kung wala ka namang naduduplicate? Gusto mo nang i-delegate to, sige, ikaw mag-closing. Hindi pa nga marunong mag-SBO. Diba? Gusto mo nang pag-present. Ni wala pa ngang 1 day sa Spartans. Tama ba? Paano ka magduduplicate kung wala ka namang naturuan? Sabi mo, upline, meron na akong perfect duplicate. Ang malupit na duplicate mo sa pagiging negative. Perfect duplicate. Mali no? Diba? Paano ka magduduplicate turuan? Diba? And paano kung wala ka namang naaral? Kung hindi ka nag-learn? Ito pinakamalapit. Paano ka matututo kung hindi ka nakikinig? Tama, mali? Paano ka matututo kung wala kang GLLA? So, at the end of the day, it all starts with you. Tama ba? Ngayon, naiintindihan nyo na yung proseso. Tama ba? Naiintindihan nyo na ba ang proseso, yung ladder to success? Kailangan pala lahat mag-uumpisa sa'yo. Tama? Kung may grupo ka, tayuan mo yung grupo mo. Step up ka na. Diba? Lalo kung matagal ka na. Hindi pwedeng lagi kang umaasa sa upline mo. Tama ba? Baka mamaya, di ba? Ang tagal-tagal mo na, taon ka na. Di ba? Nakadepende ka pa rin sa upline mo. Tama, mali? Imagine mo, kailangan pala, kung gusto mong maging successful, anong kailangan? Kailangan meron kang GLLA. Kasi pag may GLLA ka, mag-aaral ka. Pag nag-aaral ka, may tuturuan ka na. Pag nagtuturo ka na, may maduduplicate ka. Pag may naduplicate ka na, may madedelegate ka. Pag may nadelegate ka, magmumultiply ka na. Pag nagmumultiply ka na, magkakaroon ka ng big network. And ang next niyan, big income. Tama ba? Ito pinakamasakit. Minsan yung iba, dito pa lang sa learn, umayaw na.
Di ba? Nagle-learn ka pa lang, sabi mo upline. Ang tagal ko na upline. Hindi pa rin ako kumikita upline. Nasa learning ka pa nga lang eh. Gusto mo nang kumita ng malaki? Alam mo kung meron lang ganyang sikreto, hindi na namin dinaanan to, pwede pala dito agad. Sana ginawa namin. Sabi ko nga, pwede ka naman mag-shortcut kung illegal yung ginagawa mo. Oo. Pwede ka mag-shortcut kung hindi tama yung ginagawa mo. Pero kung legal yung ginagawa mo, dadaan ka talaga sa proseso. Diba? Minsan dito naman. Diba? Dito lang tumitigil. Puro ka turo. Teach lang, teach, teach. Oh, nung may problema, ayaw mo na. Diba? Ang nangyayari, napipigil ka, dito pa lang, nakakat na yung network mo. Pagdating dito, nahirapan ka lang, ayaw makinig sa'yo ng downline mo, ayaw makinig sa'yo ng mga tinuturuan mo, nagpo-quit ka na. Tama? Alam mo, sa network marketing ho, ang pinakamadaling gawin, alam nyo kung ano? Mag-quit. Yun yung pinakamadali. Why? Kasi yung mindset mo, yung utak mo, hindi na ako mahirapan eh. Diba? Sino bang tao ang gustong mahirapan? Tama? Ang mindset mo, sa utak mo, mag-quit na lang ako, at least di na ako mapupuyat. Hindi na ako mapapagod. Diba? Hindi na ako magsasacrifice. Nga lang ang tanong, diba, pag tumigil ka, ano nang next? Diba? Sabi ko nga, sa lahat ng nandito, nahirapan ka na, napagod ka na, diba? Nabasa ka na, iligo mo na. Diba? Totoo, pinagtawanan ka na nga sa labas eh. Sabi sa'yo, power, power. Andyan na naman si power. Diba? Lahat tinatawanan ka, pati mga kaibigan mo, nilayuan ka na. Tapos magkukwit ka. Diba? Ang malupit, binenta mo pa yung baboy at kalabaw nyo. Para lang makasali. Tapos, nahirapan ka lang, nag-quit ka na. Eto, malupit. Nag-away lang kayo ni upline. Hindi mo lang nakasundo si upline. Nag-quit ka na. Ibig sabihin, hindi mo talaga gustong yumaman. Alam nyo, ang taong gustong yumaman, walang hahadlang sa'yo. Ako, nung time na nag-start pa lang ako sa ganito, family ko, kapatid ko, lahat ng mga nakapaligid sa akin, ayaw nila yung ginagawa ko. Nalala ko, yung ate ko, grabe. Siya talaga nag-motivate sa akin. Kasi taklesa. Lahat ng pangit na salita, narinig ko doon. Kasi syempre, pareho kami, accountant din siya, accountant din ako. Sabi niya, bobo, tanga. Lahat ng pangit na salita, narinig ko doon. Pero nangungutang. Diba? Lahat ng pangit na salita, narinig ko. Pero hindi ko inisip yun. Kasi ang mindset ko, hindi naman nila nakita yung nakita ko eh. Diba? Hindi nila nakita kung ano yung pwedeng mangyari sa akin dito. Tama ba? Kaya, nung nag-start to ako sa ganito, sabi ko nga, walang lingon-lingon. Tuloy-tuloy lang. O, imagine mo, 1 year and 3 months lang, dito sa kay Spartans, diba? 6 months lang. Actually, hindi pala 6 months. 3 months lang, nagka-coach na ako. Pwede? 3 months nagka-coach ako, ma'am. 2 months, yung check ko, 200,000. First 2 months. Right now, 6 months pa lang. Anong meron? Nag-decide lang ako. Diba? Kaya sa lahat ng nandito na nakapakinig ng training na to, bago kayo umuwi sa bahay nyo, magdesisyon na kayo. Desisyonan nyo na. Kasi napapagod lang din kayo, napupuyat din kayo. Diba? Nagsasakripisyo kayo. Ba't di nyo pa itodo? Diba? Kasi ganun din naman. Ano bang gusto mo? Araw-araw, taon-taon, napapagod ka, napupuyat ka? O isang sapa ka na lang, isang hirapan na lang? Kasi minsan ganito yung problema natin. Hataw, 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 pahinga. Ayaw mo na. Diba? Hataw, hataw, relax na. Diba? Hindi mo nakukuha yung peak ng momento mo kasi nga, tumitigil ka lagi. Hinto, tigil, hinto, tigil.
'Di ba? Parang yung pinapainit na takore, hindi umiinit kasi nga patay sindi yung apoy eh. Ganon din sa negosyo. Minsan, kung bakit ka nahihirapan, kasi ang ginagawa mo, pinapatay sindi mo rin yung sarili mo. 'Di ba? Minsan, mag-active ka, tapos maya-maya, hindi ka na active. Kaya ka nahihirapan. 'Di ba? Anong sikreto? Tuloy-tuloy ka lang. 'Di ba? Desisyonan mo, magpaplano ka sa upline mo. 'Di ba? Kung talagang gusto mong tumama, lalo yung mga malaki na yung sacrifice sa ganitong business. Nanggaling din ako dyan. Tandaan niyo po, walang sikreto sa pagyaman. Walang sikreto. Sarili, ayusin mo lang yung sarili mo. Gustuhin mo lang. Walang imposible. Maniwala kayo. 'Di ba? Imagine mo si Spartans, 'di ba? Alam naman natin na maraming magandang mangyayari ngayong taon. Especially malapit na yung Thailand natin. Magta-travel tayo ng Thailand. Huwag kang papayag, 'di ba, na magta-Thailand. Taga-check ka lang ulit sa Facebook. Grabe, ang saya naman nila. 'Di ba? Tandaan mo, deserve mo din 'yun. 'Di ba? Kung yung iba nga nagagawa, bakit ikaw hindi? 'Di ba? Sabi nga, ayan pa next ako. If you believe in yourself, things are possible. 'Di ba? Maniwala ka lang sa sarili mo. You are limitless. Walang imposible kay Spartans. Gugustuhin mo lang. Tama ba? So, I hope sana ho may natutunan kayo ngayong gabi. Ayan, kasi sobrang late na. I hope na may natutunan ng lahat. So, with that, thank you ho sa inyong lahat. Pakilala na lang ulit tayo. Ayan. Okay. Pangalan ko po is Ivy Beltran Dominguez. Ayan. Pwedeng titigan? Bawal tikman. And with that, good morning at umayo po tayo at